May mga sandaling tila may hindi maipaliwanag na pabor na biglang dumarating sa buhay ng isang tao. May mga biyayang kusang lumalapit kahit walang malinaw na dahilan sa paningin ng iba. May mga pagkakataon na ang isang simpleng panalangin ay sinasagot sa paraang hindi inaasahan. May lihim na kumikilos sa likod ng bawat tagumpay at pag-angat na hindi agad nakikita ng mata. At sa sandaling marinig mo ang mga salitang ito, maaring nagsisimula ng kumilos ang biyaya sa mismong buhay mo. Maraming naghahanap ng sagot kung bakit may mga taong tila sinusundan ng pagpapala saan man magpunta. May mga pusong nagtataka kung bakit sa kabila ng kahirapan ay patuloy pa ring pinagpapala. May mga kaluluwang nananalig, ngunit naghihintay pa rin ng malinaw na tanda mula sa Diyos. Sa lalim ng bawat karanasan, may mga aral na nakaukit sa mga pahina ng Biblia na patuloy na nagbibigay liwanag. At sa bawat salitang nagmumula sa Kanya, may pangakong hindi kailanman mabibigo o mawawala. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan, makikita ang isang makapangyarihang paalala mula sa Diyos. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na biyaya ay hindi hinahabol, kundi kusang ibinibigay sa taong inuuna ang Diyos. Kapag ang puso ay nakaangkla sa Kanya, ang lahat ng kailangan ay darating sa tamang panahon. Bawat pagpapala ay hindi lamang gantimpala kundi patunay ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa bawat pagsubok at paghihintay, may lihim na hinuhubog ang Diyos sa kalooban ng tao. Hindi aksidente ang pagdating ng biyaya dahil may layunin ang bawat pagpapalang ibinibigay. May mga pintuang kusang bumubukas dahil sa pananampalatayang hindi sumusuko. May mga biyayang dumarating hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At sa pagpapatuloy ng mga susunod na sandali, unti-unting mabubuksan ang mga dahilan kung bakit ang biyaya ay kusang lumalapit sa buhay mo. Unang dahilan, ang pusong nagtitiwala sa Diyos ng buo. May kakaibang lakas ang isang pusong lubos, ang pananalig sa Diyos kahit sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay araw-araw. Hindi agad natitinag ang ganitong kalooban kahit harapin ang matitinding pagsubok na sumusubok sa lalim ng pananampalataya. Umaasa sa Kanyang kapangyarihan ang bawat hakbang, kaya nagiging panatag ang isipan kahit hindi malinaw ang mangyayari sa hinaharap. Kapag ang tiwala ay buo at walang pagdududa, unti-unting nawawala ang pangamba at alinlangan sa puso. At sa ganitong kalagayan ng pananampalataya, mas nagiging bukas ang daan para sa mga pagpapalang nagmumula sa langit. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na hinuhubog ng Diyos ang pananampalataya ng Kanyang mga anak sa paraang hindi agad nauunawaan. Hindi laging madali ang prosesong ito dahil may mga pagkakataong tila sinusubok ang tibay ng loob at katatagan ng paniniwala. May mga sitwasyon na hindi agad mabibigyan ng sagot, ngunit may malalim na layunin sa likod ng bawat pangyayari. Sa gitna ng ganitong karanasan, mas lalong tumitibay ang koneksyon ng tao sa may kapal na nagbibigay ng lakas. At sa bawat pagtitiis at patuloy na pananalig, may nakahandang gantimpala na higit pa sa inaasahan ng puso. Makikita sa Biblia ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding." Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang sariling karunungan kung wala ang gabay at direksyon na nagmumula sa Diyos. Kapag ibinigay ang buong tiwala sa Kanya, nagiging malinaw ang direksyon kahit puno ng pagsubok at hamon ang landas. Bawat desisyon ay nagiging mas matatag at panatag dahil sa Kanyang patnubay na hindi nagkukulang. May mga tao na patuloy na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Ngunit ang iba ay nakakalimot na ang tunay na sagot ay matatagpuan sa taos-pusong pagtitiwala sa Diyos. Kapag isinuko ang lahat ng alalahanin at bigat ng damdamin sa Kanya, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng puso. Nagkakaroon ng kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon sa paligid, kundi nagmumula sa Kanyang presensya. At mula sa kapayapaang ito,
na hindi matutumbasan ng mundo. Kusang dumarating ang mga biyayang hindi inaasahan. Buhay ng isang taong nagtitiwala sa Diyos ay nagiging inspirasyon at gabay sa mga taong nakapaligid sa Kanya araw-araw. Nakikita sa kanilang kilos at pananalita ang katahimikan at lakas na nagmumula sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi man perpekto ang kanilang sitwasyon, nananatili ang pag-asa at pagtitiwala sa bawat sandali ng kanilang buhay. Sa likod ng bawat hamon, may matibay na paniniwala na may magandang plano ang Diyos para sa kanila. At dahil sa ganitong uri ng pusong hindi bumibitaw, ang biyaya ay patuloy na lumalapit ng walang hadlang at may kasamang pagpapala. Ikalawang dahilan, ang pusong marunong magpasalamat sa lahat ng bagay. May kakaibang kapangyarihan ang pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya na natatanggap araw-araw. Hindi nakatuon sa kakulangan ng ganitong kalooban, kundi sa mga bagay na patuloy na ibinibigay ng Diyos. Kapag ang isang tao ay may pusong mapagpasalamat, mas nagiging magaan ang kanyang pananaw sa buhay. Nagiging malinaw na ang bawat bagay na dumarating ay may dahilan at layunin mula sa itaas. At sa ganitong uri ng puso, mas lalong dumarami ang biyayang kusang lumalapit nang hindi inaasahan. Sa gitna ng mga pagsubok, mahirap minsan ang magpasalamat lalo na kung mabigat ang pinagdadaanan. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag nagagawa pa rin kilalanin ang kabutihan ng Diyos. May mga pagkakataon na ang simpleng pasasalamat ay nagiging daan upang magbukas ang mas maraming pagpapala. Hindi nasusukat sa laki ng biyaya ang pasasalamat, kundi sa lalim ng pagkilala sa Diyos. At sa bawat pasasalamat, mas napapalapit ang puso sa Kanya na pinagmumulan ng lahat. Makikita sa Biblia ang malinaw na paalala tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat sa bawat sitwasyon. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pasasalamat ay hindi lamang para sa magagandang pangyayari, kundi sa lahat ng pagkakataon. Kapag natutunan ang magpasalamat, kahit sa gitna ng hirap, nagiging mas matatag ang pananampalataya. Bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay. Maraming tao ang nakatuon lamang sa kung ano ang wala sa kanila kaysa sa kung ano ang mayroon sila. Dahil dito, hindi nila napapansin ang mga biyayang araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Ngunit kapag natutunan ang tumingin sa mga simpleng bagay na may pasasalamat, nagbabago ang pananaw sa buhay. Nagiging mas positibo ang pagtingin sa bawat sitwasyon at mas nagiging bukas ang puso sa kabutihan. At mula sa ganitong pananaw, mas dumadaloy ang biyaya na hindi kayang sukatin ng tao. Buhay ng isang taong mapagpasalamat ay puno ng kagalakan na hindi nakadepende sa material na bagay. Nakikita sa kanilang pagkatao ang tunay na kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Hindi man perpekto ang kanilang kalagayan, patuloy pa rin silang nagpapasalamat sa bawat araw. Sa bawat paghinga at pagkakataon, kinikilala nila ang kabutihan ng may kapal. At dahil sa pusong marunong magpasalamat, ang biyaya ay patuloy na dumarating at lalong dumarami. Ikatlong dahilan, ang pusong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. May kakaibang ganda ang pusong marunong yumuko at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi naghahangad ng papuri ang ganitong kalooban, kundi inuuna ang kalooban ng may kapal sa bawat desisyon. Kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, mas nagiging malinaw ang kanyang pananaw sa tunay na kahulugan ng buhay. Hindi umiikot sa sariling kakayahan ang kanyang pagtingin kundi sa biyayang nagmumula sa Diyos. At sa ganitong uri ng puso, mas nagiging bukas ang daan para sa mga pagpapalang hindi inaasahan. Sa mundo na puno ng pagmamataas at kompetisyon, mahirap panatilihin ang kababaang loob. May mga pagkakataon na sinusubok ang puso kung mananatiling mapagpakumbaba o magpapadala sa yabang. Ngunit ang taong marunong magpakumbaba ay mas nakakatanggap ng biyaya na hindi kayang bilhin o paghirapan. Hindi kailangang ipakita ang sariling galing dahil ang Diyos na ang kumikilos para sa Kanya. At sa bawat pagpapakumbaba, mas lalong lumalapit ang pabor ng Diyos sa Kanyang buhay. Makikita sa Biblia ang malinaw na pangako para sa mga pusong mapagpakumbaba. Sinasabi sa James 4 verse 6, "God resisteth the proud but giveth grace unto the humble." Ipinapahayag ng talatang ito
na ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa mga taong marunong magpakumbaba. Kapag inalis ang pagmamataas, nagkakaroon ng puwang ang Diyos upang kumilos sa buhay ng tao. Bawat pagpapakumbaba ay nagiging daan upang maranasan ang kanyang dakilang pabor. Maraming pagkakataon na ang pagmamataas ang nagiging hadlang sa pagdating ng biyaya. Kapag iniisip ng tao na kaya niyang gawin ang lahat sa sarili niyang lakas, nalilimutan niya ang Diyos. Ngunit sa sandaling kinilala ang sariling limitasyon, doon nagsisimulang kumilos ang Diyos ng makapangyarihan. Nagiging malinaw na ang lahat ng tagumpay ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, at mula sa pagkilalang ito, mas lalong dumadaloy ang pagpapala sa buhay. Buhay ng isang taong mapagpakumbaba ay nagiging patunay ng tunay na lakas na nagmumula sa Diyos. Nakikita sa kanilang pagkatao ang katahimikan at kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi man sila naghahangad ng pagkilala, kusang dumarating ang respeto at pagpapahalaga mula sa iba. Sa bawat hakbang, inuuna nila ang Diyos kaysa sa sariling kagustuhan. At dahil sa ganitong uri ng puso, ang biyaya ay patuloy na lumalapit at nananatili sa kanilang buhay. Ika-4 na dahilan, ang pusong patuloy na nananalangin. May kapangyarihan ang panalangin na kayang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao sa paraang hindi agad nakikita. Hindi lamang salita ang panalangin, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Sa bawat paglapit sa Kanya, unti-unting lumalakas ang loob at nagiging panatag ang damdamin. Kapag ang isang tao ay may buhay panalangin, hindi siya madaling panghinaan ng loob sa gitna ng problema. At sa ganitong uri ng ugnayan sa Diyos, kusang dumarating ang biyaya sa tamang panahon. Sa araw-araw na pamumuhay, maraming bagay ang maaaring maglayo sa tao sa pananalangin. Abala sa trabaho, pag-aaral, at iba pang responsibilidad ang kadalasang nagiging dahilan ng pagkalimot. Ngunit ang pusong patuloy na nananalangin ay laging nakakahanap ng paraan upang makipag-usap sa Diyos. Hindi kailangang perpekto ang mga salita dahil ang mahalaga ay ang katapatan ng puso. At sa bawat sandali ng pakikipag-usap sa Kanya, mas lumalalim ang pananampalataya. Makikita sa Biblia ang malinaw na paalala tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananalangin ay hindi lamang ginagawa sa oras ng pangangailangan, kundi sa bawat sandali. Kapag ang panalangin ay naging bahagi ng araw-araw na buhay, mas nagiging malapit ang puso sa Diyos. Bawat bulong ng panalangin ay nagiging tulay upang maranasan ang Kanyang presensya. Maraming biyaya ang hindi agad napapansin dahil kulang ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag bihira ang pananalangin, nagiging mahina ang koneksyon at madaling pumasok ang pagdududa. Ngunit sa sandaling maging tapat sa panalangin, unti-unting nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay magulo. Nagkakaroon ng direksyon ang bawat hakbang at mas nagiging matatag ang loob, at mula sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang pintuan ng pagpapala. Buhay ng isang taong palaging nananalangin ay puno ng pag-asa at lakas na hindi nakikita ng iba. Nakikita sa kanilang kilos ang kapanatagan na nagmumula sa malalim na relasyon sa Diyos. Hindi man agad nasasagot ang lahat ng panalangin, nananatili ang pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat araw patuloy silang lumalapit at umaasa sa Kanyang awa at gabay. At dahil sa pusong hindi tumitigil sa pananalangin, ang biyaya ay patuloy na dumadaloy sa kanilang buhay. Ika-5 dahilan, ang pusong marunong magpatawad. May kakaibang gaan ang pusong marunong magpatawad kahit gaano kasakit ang naranasan mula sa iba. Hindi kinikimkim ang galit at hinanakit, kaya nagkakaroon ng kapayapaan sa kalooban na bihirang maranasan ng marami. Sa bawat pagpapatawad, unti-unting nawawala ang bigat na matagal nang dinadala sa puso. Kapag ang isang tao ay marunong magpalaya ng sama ng loob, mas nagiging bukas ang kanyang espiritu sa kabutihan. At sa ganitong kalagayan, mas madaling dumaloy ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Sa mundo na puno ng sakit at pagkakamali, hindi madaling magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat ng damdamin. May mga pagkakataon na mas pinipili ng iba ang magtanim ng galit kaysa magbigay ng kapatawaran. Ngunit ang pusong marunong magpatawad ay mas malaya kaysa sa pusong nakakulong sa galit. Hindi nangangahulugan ng kahinaan ang pagpapatawad, kundi isang anyo ng tunay na lakas ng loob. At sa bawat pagpapalaya sa sarili mula sa hinanakit,
mas lumalapit ang kapayapaan na mula sa Diyos. Makikita sa Biblia ang malinaw na paalala tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad sa kapwa. Sinasabi sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sariling kalayaan. Kapag natutunan ang magpatawad, nagiging bukas ang puso sa pagtanggap ng awa at biyaya ng Diyos. Bawat hakbang ng pagpapatawad ay nagiging daan upang maranasan ang kanyang pag-ibig. Maraming pagkakataon na ang hindi pagpapatawad ang nagiging hadlang sa pagdating ng biyaya. Kapag puno ng galit ang puso, nahihirapang pumasok ang kapayapaan at kabutihan. Ngunit sa sandaling piliin ang magpatawad, unti-unting gumagaan ang pakiramdam at nagiging maliwanag ang pananaw. Nagkakaroon ng bagong simula na walang dalang bigat mula sa nakaraan. At mula sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang pintuan para sa mga pagpapala. Buhay ng isang taong marunong magpatawad ay nagiging inspirasyon sa iba na nahihirapan ding magpalaya ng sama ng loob. Nakikita sa kanilang pagkatao ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi man madali ang kanilang pinagdaanan, pinili pa rin nilang magmahal at magpatawad. Sa bawat araw, dala nila ang magaan na puso na handang tumanggap ng bagong biyaya. At dahil sa pusong marunong magpatawad, ang biyaya ay patuloy na dumarating at nananatili sa kanilang buhay. Ika-6 na dahilan, ang pusong nagbibigay ng bukal sa loob. May kakaibang ligaya ang pusong marunong magbigay ng walang hinihintay na kapalit mula sa iba. Hindi nasusukat sa laki ng naibibigay ang halaga, kundi sa sincerity ng hangaring makatulong. Sa bawat pagbabahagi, nagiging daluyan ng tao ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Kapag ang isang puso ay bukas sa pagtulong, mas nagiging malapit ang kanyang ugnayan sa may kapal. At sa ganitong uri ng pamumuhay, kusang bumabalik ang biyaya sa paraang hindi inaasahan. Sa gitna ng kakulangan, may mga taong pinipili pa ring magbigay kahit hindi sapat ang kanilang tinatanggap. Hindi hadlang ang limitadong kakayahan para makatulong sa kapwa na nangangailangan. May mga simpleng bagay na nagiging malaking pagpapala sa iba kapag ibinahagi ng may pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na tumutulong, mas nagiging makabuluhan ang buhay ng isang tao. At sa bawat kabutihang ginagawa, may nakahandang gantimpala na hindi nakikita agad. Makikita sa Biblia ang malinaw na pangako para sa mga pusong mapagbigay. Sinasabi sa Luke 6 verse 38, "Give and it shall be given unto you good measure, pressed down and shaken together, and running over." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagbibigay ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming pagpapala. Kapag nagbibigay ng may tamang puso, hindi nauubos ang biyayang nagmumula sa Diyos. Bawat kabutihan ay may balik na mas higit pa sa inaasahan. Maraming tao ang nagdadalawang isip magbigay dahil sa takot na mawalan. Ngunit ang pusong naniniwala sa Diyos ay hindi natatakot magbahagi ng kung anong mayroon. Kapag ang pagbibigay ay ginagawa ng may pananampalataya, nagiging masagana ang buhay sa ibang paraan. Hindi lamang material na bagay ang bumabalik, kundi pati kapayapaan at kagalakan ng puso. At mula sa ganitong pananaw, mas nagiging bukas ang daloy ng biyaya. Buhay ng isang taong mapagbigay ay nagiging liwanag sa mga taong nangangailangan ng tulong at pag-asa. Nakikita sa kanilang kilos ang malasakit at pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Hindi man sila naghahangad ng kapalit, patuloy silang pinagpapala sa iba-ibang paraan. Sa bawat araw, nagiging instrumento sila ng kabutihan sa mundo. At dahil sa pusong marunong magbigay, ang biyaya ay patuloy na dumarating at umaapaw sa kanilang buhay. Ika-7 dahilan, ang pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. May kakaibang direksyon ang buhay ng taong pinipiling sumunod sa kalooban ng Diyos sa bawat desisyon na kanyang ginagawa araw-araw. Hindi umaasa sa sariling kagustuhan, kundi hinahanap ang nais ng may kapal sa bawat hakbang, kahit ito ay hindi madali sa simula. Sa ganitong uri ng pamumuhay, nagiging malinaw ang landas kahit puno ng pagsubok, at hindi tiyak ang mga mangyayari sa hinaharap. Kapag ang puso ay marunong sumunod, mas nagiging maayos ang daloy ng mga pangyayari at unti-unting naaayon sa tamang direksyon. At sa ganitong kalagayan ng pagsunod, kusang dumarating ang biyaya na nakalaan para sa kanya sa tamang panahon. Sa araw-araw na buhay,
Maraming tukso at pagkakataon na maaring maglayo sa tamang landas na itinatakda ng Diyos. May mga desisyon na tila mas madali at mas mabilis ang resulta, ngunit hindi naaayon sa kalooban ng may kapal. Ngunit ang pusong pinipiling sumunod ay handang talikuran ang pansamantalang saya para sa mas dakilang plano ng Diyos. Hindi man agad makita ang resulta, may katiyakan sa puso na may magandang patutunguhan ang bawat pagsunod. At sa bawat hakbang na isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos, mas lumalapit ang tao sa tunay na pagpapala at gabay. Makikita sa Biblia ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos ng buong puso at may katapatan. Sinasabi sa Deuteronomy 28 verse 1, "If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, all these blessings shall come on thee and overtake thee." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagsunod ay may kasamang pangakong pagpapala na hindi mapipigilan o mahahadlangan. Kapag ang isang tao ay tapat sa pagsunod, pinapatnubayan siya ng Diyos sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Bawat hakbang ay nagiging ligtas at punong-puno ng kanyang kabutihan at awa. Maraming pagkakataon na ang hindi pagsunod ang nagiging dahilan ng pagkaantala o pagkawala ng mga biyayang maaring matanggap. Kapag inuuna ang sariling kagustuhan, nagkakaroon ng kalituhan at nalalayo ang tao sa plano ng Diyos para sa Kanya. Ngunit sa sandaling piliin ang sumunod ng may kababaang loob, unti-unting nagiging maayos ang takbo ng buhay. Nagkakaroon ng linaw ang mga bagay na dati ay magulo at puno ng pag-aalala. At mula sa pagbabagong ito, mas nagiging bukas ang puso sa pagtanggap ng biyayang nagmumula sa Diyos. Buhay ng isang taong sumusunod sa Diyos ay nagiging patunay ng kanyang katapatan, gabay, at pagmamahal sa kanyang mga anak. Nakikita sa kanilang pagkatao ang kapayapaan, direksyon, at kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo sa anumang paraan. Hindi man perpekto ang kanilang paglalakbay, patuloy silang lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon. Sa bawat araw, pinipili nilang isantabi ang sariling nais upang unahin ang mas mataas na layunin ng may kapal. At dahil sa pusong marunong sumunod, ang biyaya ay patuloy na lumalapit, dumarami at nananatili sa kanilang buhay. Ikawalong dahilan, ang pusong may malinis na intensyon at tunay na hangarin. May kakaibang kapangyarihan ng pusong malinis ang layunin sa bawat ginagawa at desisyon sa buhay. Hindi naghahangad ng pansariling kapakinabangan lamang, kundi inuuna ang kabutihan ng kapwa at ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ang intensyon ay dalisay, nagiging kaaya-aya ang bawat kilos sa paningin ng may kapal. Ang ganitong uri ng puso ay hindi madaling maimpluwensyahan ng makamundong pagnanasa at maling motibo. At sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang daan para sa mga biyayang kusang dumarating. Sa araw-araw na pamumuhay, mahalaga ang layunin sa likod ng bawat gawain at desisyon na ginagawa ng tao. May mga pagkakataon na ang panlabas na anyo ay mabuti, ngunit ang tunay na intensyon ay hindi nakikita ng iba. Ngunit ang Diyos ay nakakakita ng puso at nakakaalam ng tunay na motibo ng bawat isa. Kapag ang hangarin ay tapat at walang halong kasakiman, mas nagiging kaaya-aya ito sa kanyang paningin. At sa bawat gawa na may malinis na intensyon, may katumbas itong pagpapalang hindi agad nasusukat. Makikita sa Biblia ang kahalagahan ng malinis na puso at tamang hangarin sa paglilingkod sa Diyos. Sinasabi sa Psalms 24 verse 4, "He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, shall receive the blessing from the Lord." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagpapala ay nauugnay sa kadalisayan ng puso at katapatan ng intensyon. Kapag ang isang tao ay may malinis na kalooban, nagiging handa siya na tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Bawat kilos na may katapatan ay nagiging daan upang maranasan ang kanyang pabor at biyaya. Maraming tao ang nagkakamali sa paghusga sa panlabas na gawa ng hindi nakikita ang tunay na laman ng puso. Ngunit sa mata ng Diyos, ang pinakamahalaga ay ang layunin at motibo sa likod ng bawat ginagawa. Kapag ang isang tao ay nagsisikap na manatiling tapat sa kanyang intensyon, nagiging matatag ang kanyang ugnayan sa Diyos. Hindi siya madaling malihis dahil ang kanyang puso ay nakatuon sa kabutihan at katotohanan. At mula sa ganitong uri ng pamumuhay, mas nagiging malinaw ang daloy ng biyaya sa kanyang buhay. Buhay ng isang taong may malinis na intensyon
ay nagiging halimbawa ng tunay na integridad at pananampalataya. Nakikita sa kanyang mga gawain ang katapatan na nagmumula sa pusong walang itinatagong motibo. Hindi man siya pinupuri ng tao sa lahat ng oras, ang Diyos ang siyang naggagantimpala sa kanyang kabutihan. Sa bawat araw pinipili niyang panatilihin ang dalisay na layunin sa lahat ng kanyang ginagawa. At dahil sa pusong may malinis na intensyon, ang biyaya ay patuloy na lumalapit at nagiging sagana sa kanyang buhay. Ikasiyam na dahilan, ang pusong nananatili sa kabutihan kahit sa gitna ng pagsubok. May kakaibang lakas ang taong pinipiling manatiling mabuti kahit nahaharap sa matitinding pagsubok at hamon ng buhay. Hindi madaling panatilihin ang kabutihan, lalo na kung ang paligid ay puno ng tukso at hindi kaaya-ayang sitwasyon. Ngunit ang pusong nananatiling tapat sa paggawa ng mabuti ay nagpapakita ng tunay na pagbabago na nagmumula sa pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na pinipiling gumawa ng tama, mas napapalapit ang tao sa kalooban ng Diyos. At sa ganitong uri ng pamumuhay, mas nagiging bukas ang daan para sa biyayang kusang dumarating. Sa gitna ng mga pagsubok, may mga sandali na maaring matukso ang tao na sumagot ng masama sa kapwa. May mga pagkakataon na ang sakit at pagod ay nagiging dahilan upang lumayo sa kabutihang dati ng ginagawa. Ngunit ang pusong nananatiling mabuti ay patuloy na pinipiling magpakita ng kabutihan kahit hindi ito nasusuklian ng iba. Hindi nakabatay sa kilos ng kapwa ang kanyang asal kundi sa prinsipyo na nakaugat sa pananampalataya. At sa bawat pagpili ng kabutihan, mas lalong dumarating ang kapayapaan at pagpapalang mula sa Diyos. Makikita sa Biblia ang paalala na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti sa kabila ng anumang kalagayan. Sinasabi sa Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kabutihan ay may kaakibat na gantimpala sa tamang panahon. Kapag hindi sumuko sa paggawa ng mabuti, may ani na darating na higit sa inaasahan. Bawat mabuting gawa ay nagiging binhi na tutubo at magbubunga ng pagpapala. Maraming tao ang sumusuko sa paggawa ng kabutihan kapag hindi ito agad napapansin o napapahalagahan. Ngunit ang tunay na kabutihan ay hindi ginagawa para sa papuri kundi para sa Diyos. Kapag ang motibo ay dalisay, hindi ito madaling mawala kahit may pagsubok na dumarating. Nagiging matibay ang pagkatao at mas lumalalim ang pananampalataya sa bawat karanasan. At mula sa ganitong katatagan, mas nagiging bukas ang pintuan ng biyaya sa buhay ng isang tao. Buhay ng isang taong nananatiling mabuti ay nagiging liwanag sa mga taong nasa paligid niya. Nakikita sa kanyang mga kilos ang kabaitan, tiyaga at pag-unawa sa kapwa. Hindi man laging madali ang kanyang pinagdadaanan. Patuloy siyang gumagawa ng mabuti sa kabila ng lahat. Sa bawat araw, pinipili niyang manatili sa tamang landas na may gabay ng Diyos. At dahil sa pusong nananatili sa kabutihan, ang biyaya ay patuloy na lumalapit at umaagos sa kanyang buhay. Ikasampung dahilan, ang pusong may matibay na pananampalataya kahit walang nakikitang palatandaan. May kakaibang uri ng pananampalataya ang taong naniniwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng kanyang mga panalangin. Hindi nakabase sa nakikita ang kanyang paniniwala, kundi sa katiyakang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa gitna ng paghihintay, nananatiling matatag ang kanyang loob at hindi madaling pinanghihinaan ng pag-asa. Kahit walang malinaw na ebidensya sa ngayon, patuloy siyang nagtitiwala na may magandang mangyayari sa tamang panahon. At sa ganitong uri ng pananampalataya, mas nagiging bukas ang pintuan ng biyayang dumarating ng kusa. Sa buhay ng tao, may mga pagkakataon na ang kasagutan ay hindi agad dumarating sa oras na inaasahan. May mga panalangin na tila tahimik ang langit, ngunit hindi nangangahulugan na hindi ito pinakikinggan ng Diyos. Ang paghihintay ay bahagi ng proseso kung saan hinuhubog ang karakter at pinatitibay ang pananampalataya. Sa bawat araw na lumilipas na may pagtitiwala, mas lumalalim ang ugnayan sa Diyos. At sa patuloy na paniniwala, unti-unting nahahayag ang kanyang pagkilos sa buhay ng tao. Makikita sa Biblia ang kahalagahan ng pananampalataya na hindi nakabatay sa nakikita kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi sa Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ipinapakita ng talatang ito
na ang tunay na pananampalataya ay may kasiguraduhan kahit hindi pa nahahawakan o nakikita ang katuparan. Kapag ang tao ay nananatiling matatag sa kanyang paniniwala, nagkakaroon siya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng kawalan ng katiyakan. Bawat hakbang na may pananampalataya ay nagiging daan upang maranasan ang mga pangako ng Diyos. Maraming tao ang sumusuko kapag hindi agad nila nakikita ang resulta ng kanilang panalangin o paghihintay. Ngunit ang pusong may matibay na pananampalataya ay patuloy na nagtitiwala kahit matagal ang proseso. Hindi siya nadidiktahan ng nakikita sa paligid, kundi ng kanyang paniniwala sa kakayahan ng Diyos. Sa bawat araw ng paghihintay, lalo siyang nagiging matatag at puno ng pag-asa. At mula sa ganitong uri ng pananampalataya, kusang dumarating ang biyaya na akma sa tamang panahon. Buhay ng isang taong may matibay na pananampalataya ay nagiging patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Nakikita sa kanyang pamumuhay ang tiwala na hindi madaling matitinag kahit may mga pagsubok. Hindi man agad nasasagot ang lahat ng hinihiling. Nananatili siyang nakaangkla sa Diyos sa bawat sandali. Sa bawat paghihintay, pinipili niyang manatiling tapat at hindi bumitaw sa kanyang paniniwala. At dahil sa pusong may matibay na pananampalataya, ang biyaya ay patuloy na lumalapit at nagiging malinaw sa takdang panahon. Sa bawat katotohanang ating napakinggan, malinaw na ang biyaya ay hindi kailanman aksidente, kundi isang kilos ng Diyos na may layunin at dahilan. Ang pusong nagtitiwala, marunong magpasalamat, mapagpakumbaba, at patuloy na nananalangin ay nagiging daluyan ng kanyang pagpapala. Sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na higit pa sa nauunawaan ng isip ng tao. Ang kanyang salita ay patuloy na nagsisilbing gabay na nagbibigay liwanag sa landas na tinatahak ng bawat mananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod, ang mga biyaya ay hindi na kailangang habulin dahil kusa itong dumarating ayon sa kanyang kalooban. Ang buhay na nakaangkla sa Diyos ay nagiging matatag kahit dumaan sa unos at pagsubok. Hindi nawawala ang pag-asa dahil ang pinanggagalingan nito ay hindi sa mundo, kundi sa Panginoon na tapat sa kanyang mga pangako. Ang bawat panalangin ay may halaga at bawat kabutihan ay may gantimpalang inihanda sa tamang panahon. Sa bawat sandali ng pagtitiwala at pagsunod, mas napapalapit ang puso sa presensya ng Diyos. At sa ganitong uri ng pamumuhay, ang biyaya ay nagiging natural na bahagi ng araw-araw na paglakad kasama siya. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Patuloy nawa nating dalhin sa ating puso ang mga aral na nagmumula sa Biblia at isabuhay ang mga ito sa bawat araw. Sa paglalakad kasama ang Diyos, ang bawat hakbang ay may gabay, bawat desisyon ay may direksyon, at bawat pangyayari ay may dahilan. Ang biyaya ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi sa kapayapaan, pag-asa, at presensya ng Diyos sa buhay ng tao. Sa patuloy na pananampalataya at pagsunod, mas nagiging malinaw ang layunin at mas nararanasan ang kanyang kabutihan. At sa bawat hininga ng buhay, nananatili ang katiyakan na ang Diyos ay laging kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak.